Para po sa mga subscriber nating gustong maunang makapanood ng ating video bago pa ito ma-publish sa ating schedule ng upload ay inaanyayahan ko po kayong sumali sa ating channel at bukod pa dun ay may mga perks din tayo para sa inyo. Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan muling ipinakita ang buong area kung saan malapit na nga itong maging battleground dahil makikita ang malaking bilang ng lahat ng kawal ng Darkmoon family na nakapalibot sa lahat ng mga commoner habang mapapansin na tila may mga pamilya pa din ang nanatili sa kanilang kinauupuan seni-alis na makikiisa ang mga ito sa magaganap na labanan bilang kasapi ng Azure Feather Clan. Naagad din namang napansin ni Ye Xinghe na makikitang napatingin sa kinauupuan ng mga ito maging nanghangal na si Liang Ziang na labis na lamang ang pagtataka ng makitang tila merong mga pamilya ang gusto na ding makigaya sa Azure Feather Clan kung saan ayaw na din nilang magpaalipan pa sa kanya at maya-maya pa ay marahan ng tinanong ni Ye Xinghe ang lahat kung bakit di pa daw ang mga ito umaalis gayong malapit nang maganap ang digmaan nila ng Darkmoon family. Na makikitang tinugunan lamang ng mga ito ng isang napakatalim na titig sa patriarch ng Darkmoon family at base sa kanilang mga ekspresyon na tila gusto na din nilang tumiwalag sa pamumuno ng Darkmoon family at lumaban sa tabi ng ating bida. Maya-maya pa ay may isa nang umimik sa tatlong cultivator kung saan malakas nitong sinambit na si Ye Xinghe daw ay isang taong may karangalan para sa kanila kung di dahil sa ginawa ni Ye Xinghe ay siguradong mawawipe out ang kanilang clan dahil binubuo lamang sila ng humigit sa 100 miyembro habang nasa tabi naman nito si Naruto na naligaw ata ng lugar na napuntahan. At dagdag pa ng isa na kung aalis daw sila upang iwanan sa mapanganib na lugar ang cultivator na nagligtas sa kanila ay di na niya matatawag pa ang kanilang mga sariling isang marangal gaya ng ating bida kaya naman mas pinili daw nilang manatili. Naagad din namang pinasundan ng isa pang cultivator at mariin niyang sinambit na tutulong sila sa Azure Feather Clan dahil tama lang daw naman ang mga pinagsasabi ni Ye Xinghe na di na kailangan pang magtiis sa ilalim ng Darkmoon family na walang ginawa kundi ang abusuhin sila at ngayon na ang pagkakataon kaya naman lalaban daw sila sa tabi ng ating bida kahit nakamatayan pa ang maging kapalit nito kung di Papa Lauren. At ang lahat naman ng testamento ng mga cultivator na naiwan ay labis na ikinugulat ni Ye Xinghe dahil di niya inaasahang may mga cultivator palang magpapaiwan upang lumaban kasama ng Azure Feather family. At dahil sa kasiyahan ay agad niyang tinanong ang lahat ng pangalan ng mga ito habang may pagkamagalang na aksyon dahil gusto daw niyang makilala ang mga mararangal na cultivator na kagaya nila. Naagad din namang tinugunan ng mga ito at sambit ng isa na siya daw ay si Lei Wo ng Dowling family mula sa Qinglan Town at mula daw ngayon ay lalaban na sila sa tabi ng Azure Feather family kahit na buhay pa nila ang maging kapalit dahil malaki daw ang naging utang na loob nila sa kanilang young master Ye. Naagad namang sinang-ayunan ng isa at mariin pa nitong dagdag na di nila maaatim na basta na lang tumahimik sa isang tabi at ipawalang bahala na lamang ang lahat ng sinambit ng hangal na si Liang Ziang gayong di nila kayang tanggapin na aso lamang pala ang tingin ng Darkmoon family sa kanila na di naman nila mapapalampas. Maya-maya pa ay nagsimula na ding magbigay ng kanyang hinaing ang isa pang pultak na matanda kung saan sambit nito na masyado na daw umaabuso ang Darkmoon family sa lahat ng nasasakupan nito at bukod pa dun ay di na din tama ang pagtrato ng hangal na si Liang Ziang sa kanilang mga commoner sa mga nagdaang mga taon kung saan di man lang sila nagreklamo kaya naman ngayon na ang tamang pagkakataon para ibangon daw nila ang sarili nilang dangal kagaya ng ginagawa ng Azure Feather family. At nang matapos makapagsalita ang tatlong patriarch ay agad na din itong sinundan ng pag-alingaw-ngaw ng mga cultivator kung saan malakas na sinasabi ng madami na kahit pa daw ang katulad nilang mahihina ay may magagawa upang lumaban. Sambit pa ng isa na sasama sila sa kanilang young master Ye upang lumaban hanggang kamatayan para lamang sa sari-sarili nilang mga dangal at mula daw ngayon ay handa na silang sumunod sa kanilang young master Ye anuman ang maging kapalit maging buhay man nila. Na makikita namang labis na ikinamangha ni Uncle Patriarch at Zia Yuning pagkat di nila inaasahang magiging ganito habang kalmado lamang ang ating bida na nakikinig sa lahat ng kanilang mga hinaing. At dahil sa nangyari ay agad na nadagdagan ang bilang ng panig ni Ye Xinghe kasabay ng malakas na sigaw ng mga ito seni-alis na talagang handa silang makipagpatayan sa panig ng Darkmoon family kaya naman labis na naalarma ang lahat ng kawal ng hangal na si Liang Ziang dahil batid nilang di na magiging madali ang mga susunod na kaganapan para sa kanila. Habang patuloy lamang na walang imak ang ating bida na mapapansin sa gitna kung saan nananatili lamang itong nakatingin kay Liang Ziang.
At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan ng ilinabas ni Ye Xinghe ang kanyang sandata na Frost Dragon Halberd kasabay ng paglabas ng malakas nitong aura sa anyo ng isang malamig at tila nagyailang hangin habang makikita ang mukha ni Ye Xinghe sa napaka-seryusong ekspresyon. At nang makita naman ng hangal ang ginawa ni Ye Xinghe at marinig nito ang pagpanig ng ilan sa ating bida ay may panggagalaiti niyang sinambit na kung ganun daw na mas pinili nilang lumaban ay sama-sama niya itong pagpapapaslangan kasama ng buong Asher Feather family at matapos nito ay ibinigay na nito ang hudyat upang mag-umpisa na ang digmaan. Kaya naman agad na ding umatake ang lahat ng kawal sa buong paligid habang may mga seryusong mukha senialis na talagang handa din silang masawi para lamang sa kanilang hangal na patriarch. Habang makikita namang nagsipaghanda na ding lumaban ang bawat isang cultivator sa panig ng ating bida at kagaya ng mga kawal ay handa din ang mga itong magbuwis ng buhay para sa kanilang kapakanan. Mabilis na sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig habang makikita ang mabilis na pagsugod ng mga kawal at ang punteriya nila ay ang grupo ni Ye Xinghe na siyang nagpasimula ng labanan. At nang makita naman ito ng ating bida ay agad na ding siyang naghandang pumuslang ng mga hangal sa kanyang harapan kung saan agad na niyang pinakalat ang aura ng kanyang sandata habang nakahanda para magbigay ng malakas na pag-atake. Mabilis na natapos ang ihinandang atake ng ating bida kaya naman agad na din niya itong pinakawalan sa lahat ng mga kawal ng kanilang panig na may lakas ng loob na umatake sa kanya. Kitang-kita ang malakas at rumaragas ang atake ni Ye Xinghe direkta sa mga kawal na papasugod sa kanya upang ipamukas sa mga ito na nagkamali sila ng unang inataking kalaban. Makalipas lamang ng ilang sandali ay tuluyan ng tumama ang atake ng ating bida na nagdulot ng malakas na pagsabog kung saan makikitang dahil sa lakas ng impact ay nagsitilapon ang mga kawal sa ere na direktang tinamaan ng malakas na pinakawalang atake ng ating bida. At nang makita naman ng hangal na si Liang Ziyang ang ipinapakitang lakas ng ating bida ay nakaramdam siya ng labis na pangamba ng pagkatalo at baka sa mukha nito ang labis na pagkagulat gayong di niya inaasahang ganito pala kalakas ang ating bida at madali lamang para dito ang ubusin ang kanyang mga kawal. Nagpatuloy ang matinding digmaan ng dalawang panig kung saan makikitang tila lamang ang panig ng ating bida sa kaganapan dahil madali lamang nilang inuubos ang madaming bilang ng mga kawal ng Dark Moon family kasama si White Fang na kanina pa din nangangati ang mga pangil para mangagat ng cultivator. At nang makita naman ni Zia Yuning at Ying Yang ang kaganapan ay nakaramdam sila ng bahagyang kasiyahan gayong kitang-kita ang pag-asa sa kanilang tagumpay laban sa mga hangal. Kaya naman agad na din silang nakigulo sa digmaan at nagpamalas ng kani-kanilang mga abilidad at teknik na itinatago kung saan maririnig na ang sunod-sunod na pagsabog sa nagkakagulong cultivator sanhi ng mga pag-atake ng magkabilang panig. At nang makita naman ng mga pamilyang nanumpa ng katapatan sa kanilang Young Master Ye ay agad silang napasabi na di daw nila inaasahang napakalakas pala ng taglay na kapangyarihan ni Ye Xinghe kasabay ng taglay nitong pambihirang lakas. At habang nakatingin sa seryoso nating bidang lumalaban ay nasambit nila na kung magpapatuloy ito ay sigurado na ang kanilang tagumpay gayong kitang-kita naman ang kanilang kalamangan sa labanan. Kaya naman nainganyo na din ang mga commoner mula sa tatlong pamilya na makisali sa labanan kung saan mariing sinambit ng isa na makisali na din daw sila upang makaramdam din sila ng kaligayahan dulot ng pakikipaglaban ng buong lakas para sa kani-kanilang mga mithiing tumiwalag sa Dark Moon family. Kaya naman lalo pang lumawak ang labanan dahil sa tuluyang pagsali ng lahat kung saan makikita ang buong area na puno na ng labanan sa bawat sulok at tuluyan na nga ding naging battleground ang kanina lamang ay lugar para sa pagtitipon. Nang biglang isang kawal ang malakas na tumilapon patungo sa stage kung saan nakatayo ang hangal dahil sa nasalo nitong pag-atake mula sa panig ng Ye family. At ang nasabing kawal ay agad ding binawian ng buhay senialis na di biro ang tinamo nitong pinsala dulot ng malakas na pag-atake na buong-buo namang nakita ng hangal na si Liang Ziyang. At makikita ang mukha nito na may labis na panggagalaiting naramdaman dahil sa mga kaganapan kasabay ng kanyang takot sa posibilidad ng pagkatalo. At habang nakatingin sa ating bida na kasalukuyang nagpapamalas ng lakas ay napasabi siya sa kanyang isipan na di daw niya akalaing ganito pala kalakas si Ye Xinghe gayong madali lamang para ditong tapusin ang bawat isang kawal sa kanyang panig na animoy di man lang pinagpapawisan sa pakikipaglaban hudyat na meron pa itong mga nakatagong alas. Dagdag pa niya na malaki din daw ang naiitulong ng White Fang dahil ni hindi man lang daw ito nakakatanggap ng kahit kunting galos sa labanan at gaya ng ating bida ay madali din lamang ditong ubusin ang kanyang mga kawal.
Subalit habang may demonyong mukha ay mariin din niya sinabi na di pa din sapat ang puwersa ng kabilang panig para pabagsakin sila at kung iniisip daw ng mga ito ang kanilang tagumpay ay patutunayan niyang hanggang pangarap na lamang ang lahat ng yun gayong mas madami siyang nakatagong alas. Saglit lang mga idol dahil bibigyan ko kayo ng ilang segundo para hit ang subscribe button pati na rin ang bell icon, kung saan libre lamang ito. At bukod pa doon ay malaking tulong sa amin ang inyong suporta. Thank you sa lahat ng nag-subscribe at nag-like ng video. At makalipas nga lang ng ilang sandali ay may biglang dumating na dalawang cultivator na kaanib ng hangal kung saan may pagkamaangas ang dalawang nagpakita na tila iniisip yatang sila ang tunay na bida subalit pangarap lamang nila ang bagay na yun. Makikita ang tila pagkakalmado ng dalawang culti na dumating habang tinatitigan ang labanan ni Alice na may taglay din ang mga itong pambihirang abilidad base pa lamang sa kanilang pagiging kalmado na tila di kinakabahan kahit na nakikita nila ang lakas ng panig ni Ye Xinghe. At matapos nito ay lumipat ang eksena sa ating bida kung saan bahagya itong natigilan sa kanyang pakikipaglaban at napalingon sa malayo na animoy may napansing kung ano dito. At ito pala ay dahil sa pagdating ng dalawang expert cultivator sa likuran ni Liang Ziang kaya naman agad niyang sinuri kung gaano kalakas ang mga panibagong cultivator na kanilang makakalaban. At sa isip-isip ni Ye Xinghe na mukhang ang dalawang dumating ay ang elder ng Dark Moon family kung saan ayon sa kanyang nalalaman ay may lakas ang parihong nasabing cultivator ng 7th Heavenly Layer Realm. At sa pag-iisip nito ay agad din niyang naisip na baka di basta-basta kayanin ni White Fang na pagsabay-sabayin ang tatlong cultivator na nasa antas ng 7th Heavenly Layer Realm expert sa oras na magsama-sama ang tatlo sa kanilang pag-atake. At dagdag pa ng ating bida na ang pagdating ng dalawang expert cultivator ay patunay lamang na talagang madami pang cultivator ang Dark Moon family na siguradong magpapakita sa oras na makalamang sila sa labanan dahil malapit lamang ang mga ito gayong sarili nila itong lugar. Kaya naman naisip ng ating bida na di na daw dapat pang tumagal ang laban gayong kung magpapatuloy ito ay sila ang lalabas na daw dahil di pa nagpapakita ang iba pang malalakas na cultivator mula sa Dark Moon family kaya kailangan na daw niya itong matapos agad bago pa mangyari ang ganang bagay. Habang makikita naman ang tatlong hangal na tila naghahanda na upang makigulo sa digmaan kung saan agad na ang mga itong nagparamdam ng kanilang pressure ni Alice na nag-iinit na din ang mga itong pumuslang. May maya pa ay nag-umpisa na ngang magsalita ang hangal na si Liang Ziang kung saan mariin niyang tinawag ang dalawang hangal para sumama sa kanya na sumabak sa laban. At ang punterya nila ay mismong si Ye Xinghe dahil sa tingin daw ng hangal na si Liang Ziang na mawawalan na ng pag-asang lumaban ang iba sa oras na makita nilang wala ng buhay ang kanilang itinuturing na tagapagligtas na si Ye Xinghe. Akma na sanang susugod ang tatlo nang bigla na lamang atakihin ang mga ito ng dalawang cultivator mula sa panig ni Ye Xinghe kung saan makikitang lakas loob na nagpalit anyo ang isang dragon martial artist upang ibuhos na ang lahat sa kanyang pag-atake sa hangal. At habang papalapit ang mga ito sa hangal na si Liang Ziang ay mariin nilang sinasambit na papaslangan daw nila ito upang pagbayarin sa lahat ng masasakit na binitawan nitong salita patungkol sa kanila. Subalit nang makita naman ng hangal ang pag-atake ng dalawang cultivator ay may panggagalaiti niyang sinambit na bakit daw napakaraming mangmang sa mundo gayong kahit nabatid naman ng mga ito ang papwede nilang sapitin mula sa kanyang kamay ay nang ahas parent sila na umatake sa kanya. At matapos makapagyabang ng hangal ay agad na din itong nagpakawala ng napakalakas na aura habang sinasambit sa kanyang isipan na ipapamuka daw niya sa lahat kung ano ang sinasabi niyang kamatayan mula sa kanyang mga kamay. Habang makikita naman ang dalawang cultivator na nagpapakabayani kung saan din nila makayanan ang pressure mula sa hangal dahilan upang matigilan sila sa kanilang ihinandang pag-atake dito at base pa lamang sa kanilang mga mukha ay labis na silang nahihirapang samalo ng aura ng hangal ni Alice na talagang mas ingat ito sa kanila. At matapos namang maiparamdam ng hangal ang kanyang malakas na aura ay agad na din itong umatake pabalik sa dalawang mangmang kung saan ginamit ng hangal ang kanyang secret flame technique na fiery destruction upang mabilis na tapusin ang dalawang pupatake sana sa kanya. Di na nga pinatagal pa ng hangal ang dalawa dahil mabilis na rin niya itong tinapos gamit ang kanyang ipinagmamalaking atake kung saan makikitang binalot ng apoy ang dalawa at sa lakas nito ay walang dod ang madali lamang nababawian ang dalawa. Matapos ng pag-atake ay agad na ding tumilapon ang dalawang cultivator na pareho ng walang mga buhay habang makikita sa kanilang buong katawan ang matinding pinsalang natamo buhat sa ipinagmamalaking teknik ng hangal na si Liang Ziang.
Di rin nagtagalog ay tuluyan ng bumagsak ang mga walang buhay na cultivator sa sahig na ginawang inihaw ni Liang Ziang na animoy gusto ata nitong ipamukha sa lahat kung papaano siya magluto ng lechon sa kanilang clan. Ang ginawa namang pagpaslang ng hangal sa dalawa ay agad na nakita ng karamihan dahilan upang tila magulat ang mga nakasaksi sa nangyari gayong makikitang maging ang mga kawal nito ay natigilan nang makita ang nangyari sa dalawa. At matapos nito ay muling nagsalita ang hangal at habang nagyayabang ay mariin niyang sinambit na ganito daw ang gagawin niya sa lahat ng mga cultivator mula sa panig ni Ye Xinghe at para sa kanya daw ay wala ang mga itong karapatang umatake gayong mahihino lamang sila na parang mga epos sa tahanan. Na di naman nagustuhan ng ating bida at upang ipamukas sa hangal na di sila mahihina gaya ng sinambit nito ay agad niya inutusan si White Fang na salakayin ang mayabang na hangal upang malaman nito kung hanggang saan lamang ang kanyang kayabangan at ang utos naman ni Ye Xinghe ay agad na sinunod ni White Fang kaya naman makikitang mabilis na nga itong sumugod upang laspangin si Liang Ziang at mabawasan ang kayabangan nito sa pagmumuka. At sa isip-isip ni Ye Xinghe habang nakatingin sa hangal na di daw niya pa pwedeng hayaan na lang ang hangal na magpatuloy sa pagpaslang nito ng kaanib nilang walang laban sa lakas nito kaya naman mukha daw na kailangan na niyang harapin ito upang di na ito makabawas pa sa kanyang mga tauhan. Habang ang White Fang naman ay makikitang nagpatuloy sa kanyang mabilis na pag-atake upang agad na hadlangan ang hangal sa kanyang mga ginagawang pagpaslang sa mga mahihina. At nang makita naman ng hangal ang mabilis na pag-atake ng White Fang ay agad niyang inutusan ang dalawang hangal na elder na protektahan siya mula sa dambuhalang White Fang habang siya naman daw ang gagawa ng pag-atake na agad din namang sinunod ng dalawa kaya naman mabilis ang mga itong pamwesto sa harap ng hangal upang e-cover ito habang umatake pabalik. At nang makita ng dalawang malapit na sa kanila ang White Fang ay agad na din silang naghanda upang bumuo ng malakas na barrier gamit ang pinagsama nilang puwersa para lamang pigilan ang rumaragasang halimaw sa kanilang harapan. At ilang sandali lamang ang lumipas ay agad na din nila itong natapos kaya naman makikita ang malaking barrier na pumuprotekta sa kanila upang di malapitan ng dambuhalang halimaw. Habang nagputuloy naman ang White Fang sa kanyang ginagawa at makikitang agad itong tumalon patungo sa mga hangal upang salakayin ang mga ito ng sabay-sabay habang ipinapakita niya ang nakakatakot niyang malalaking mga pangil. At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan ng nagtagpo ang magkabilang panig dahilan ng malakas na pagsabog buhat sa naganap na salpukan. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan malalaman natin kung matagumpay ba ang tatlo sa pagdepensa mula sa pag-atake ng White Fang. At bukod pa dun ay masasaksihan din natin ang labanan ni Liang Ziang at Ye Xinghe na may parihong antas ng level dahilan upang maging maganda ang laban. At sa patuloy na pag-init ng laban ay may isang malakas na cultivator ang magpapakita na dahilan ng labis na pagkabigla ng panig ng hangal na si Liang Ziang na umabot pa sa puntong tumulong ang malamig na pawis nito sa mukha dahil sa nakita. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto niyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Huwag nidang kalimutang i-hit ang bell icon kung saan may kapangyarihan itong makapagbigay ng signal sa inyong mga cellphone kada upload natin. Thank you mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam.